He brought us together to move among us. God with us. May 22, 2025. Praise the Lord. Palabas tayo. It's a Thursday at may duty si Commander. Bakit Commander? Oh, nakapag-live uli si Papa Bot dahil ito lang ating alam. Wala naman tayo ibang pakay. Maybe only to praise God for His goodness, praise God for His presence in our lives. Wala nang ibang papasalamatan eh. Buti nagising ngayon, magandang pakiramdam. Good. Thank you Lord God. Yun lang ang ma-share ko sa mundong ibabaw na ito. At saka kung paano talaga ina-analyze yung ating pamumuhay. Mahilig lang ako mag-reflect eh. Totoo. Pag dumilot na yung mata ko sa madaling araw, nakikita ko ang goodness of God. May liwanag, maganda ang pakiramdam, kaysa magigising ka na lang na may sakit ka na. Kaya pasalamat na you can still hold on with your daily activities, your life, your health. Maraming pagsubok eh. Naranasan natin yan dahil nabuhay naman tayo sa mundo ng 66 years. At ina-analyze ko yan kung paano ginawa ng Panginoon ng mga bagay-bagay na maging matino tayo. Although may mga temptation in the past, alam ko man mali yung ginagawa ko. Kaya ngayon balik Kristo. Wala na akong ibang ipagyayabang pa. Yan lang. Yun lang ang aking passion. Passion for Christ, no? Parang ganun. Ito naghihintay ako. Ito lang aking palasyo. Yan lang kaya ko eh. Ayan o. Yung sa dulo, ano yon? Motorcycle with balancer. Ito naman, yung isa, yung motor, hinihila yung kanyang parang kalisa. Nakuha ko ang idea sa Cambodia eh. Salamat sa nagdala sa akin dun. Mga waywam. Hindi mapantayan yung sipag nyo. Nevertheless, kahit na ano ang mangyayari sa ating mundo, pasalamatan natin yung nagbigay ng mga ideas. But be sure na maging Christ-like tayo lahat. Hindi tayo padala-dala sa emotion na personal, di ba? Kasi hindi maganda kung pinipersonal natin yung tao. Kahit na anong kabutihan na naibigay mo sa isang tao, do not be complacent or take advantage. Dahil hindi maganda kapag hinaluan ng personal. Look up to God. Just pray for that person. Okay? May mga relationship kasi na binubuwag dahil sa personal agenda. Yan ang aking mga experience sa buhay ko. At ngayon, balik Kristo. Pasalamat, pagising, buhay. Pasalamat. Wala tayong ipagmamalaki. Wala tayong ipagmamalaki dito sa mundo.
mawawala tayo in due time. Yan ang kaligayahan ko. Yan. Mga ginawa kong mga motorcycle. Hindi ko naman binili yan. Personal. Hindi akin, kaya lang professional fee yung isa, yung motorcycle with balancer. Inopera namin, hindi nakabayad ng hospital, na-deposit yan. Sabi ko sa may-ari, akin na yung motor mo, akin na lang, wag ka na magbayad ng anesthesia. Binigay, umiyak siya. Hindi niya bitiwan kasi FZ, Yamaha yung nung araw 10 years or 15 years ago, maganda pa yan, tumatakbo pa hanggang ngayon. At saka itong aking may atras na Rossi, yung ginawan ko ng hila, yung Cambodia style, hinihila yung yung mga passenger. May nagpapaibot na parang spindle. gawa ko lang, idea, may tumutulong. Yan ang maganda, kahit kunti lang maiwan mo sa mundo. Parang retirement ko yan, katuwaan. I'm planning to have more, another design, yung sa sarili mo lang na parang kunting satisfaction, yung parang stress reliever. Katuwaan, kasi araw-araw sa bahay ko, yung palasyo ko malapad eh. Dami yung ginagawa, marami. Kaya lang it's not good na pagbungad mo shop. Kasi locust housing lang eh. Hindi tayo nakapagpatayo ng buong buo dahil dandahan lang yung hanap buhay natin. Locust housing, ganyan, pinagdugtong. Yeah, painful and grueling process ang hanap buhay. Maliban sa mga 1% or 2% na pinanganak na pinanganak na mayaman at hindi na nagtatrabaho. Sorry. Di ba? Dapat kasi close tayo sa mga tao. Number one, yung Christ-like na tinatawag, yung para sa Panginoon na hanap buhay or daily living. Wag na tayo padala-dala pa sa mga challenges na gagawa tayo ng kasalanan. We take advantage of our position. Yan ang kasalanan na ginagawa ng mga leaders natin mula pa doon sa senior, yung bangag senior. hindi bangag, hindi. Joke lang, joke. Akalain mo 50 years din akong loyalist. Kaya lang hanggang ngayon na-discourage na ako sa politics. I'm 66. Lahat ng politician, hindi na ako believe. Wala na, pinagbigyan ko ng 50 years yung nangyayari. Ibinuto ko pa yung anak. The same ang problema natin. Greed, power, honor, power, honor, and disgrace. PhD. Power, honor, disgrace, PhD. Dahil wala tayong Panginoon. Dapat sa kay Hesus Kristo tayo eh. Kaya paulit-ulit tong ating message. Kapag may Hesus Kristo tayo, talagang walang problema, pag may Hesus Kristo tayo, mawawala ang gulo sa mundo. Di ba? Hindi natin binibigyan ng halaga. Iniisip ko minsan, ano kaya ang gagawin maganda? Yung biblical people o yung talagang tunay na tao, maka-Diyos, ang ilagay dyan sa pwesto? Kasi hindi ako maniwala kapag ang nilagay mo dyan yung tao sa pulpito. Kaya lang maraming tao sa pulpito na hipokrito eh. Mayroon diyang congressman, parang high blood, hindi siya talaga tunay na nasa pulpito na nagtuturo ng Biblia. Hinaluan mo kasi ng
nadala ka sa issue, talagang brutal, ha? Yung si Congressman Atras. Parang hindi man ako believe. Hindi na ako believe. May sarili kang simbahan, ganun ka. Worldly. Kaya pabalik-balik yung aking usapan. Mag-ingat ka kung nasa pulpito ka. Mag-ingat ka talaga. Huwag kang maging hipokrito. Iba ang kulay sa public, iba ang sa private life. Kaya yung iba dyan, pedophilia eh. May tinatago. Mag-pray tayo na mayroon dyan papalit na parang talagang may takot sa Diyos. Kasi kung walang takot sa Diyos, ultimo adios. Bye bye, ha? Bye bye Philippines. Kahit lang sa ibang lugar, bakit tayo na mamamagnet doon? Punta tayo ng ganito, ganyan, ganyan. Saudi, ano pa yan? Singapore, New Zealand, Australia. Kasi parang nirerespeto man nilang gobyerno doon. Hindi talamak ang nakawan. Nakita mo, first world country. Tayo naman punta ng punta doon. Kung ang government nila gayahin natin dito, Amerika, Canada, gayahin natin dito, hindi natin magagaya dahil may personal agenda tayo. Ha? Hindi maganda ang ating mga ugali. Napakasama. At yan ay minamana ng ating mga anak. Sabi nila pag magnanakaw ang tatay, magnanakaw din ang anak. Puro kasi materials. Yung ibang tatay doon, may-ari ng lupa doon sa bundok. Ha? Ang lahat ng native doon sa kanya. Hindi maganda kasi. Ha? Leader ka ng town or city, may ginagawa kang hindi maganda. Kaya nasusuka ako sa mga ginagawa ng mga leader natin, hindi maganda. Kahit na leader yung taga Davao na yan na naging presidente, kamag-anak ko yan. Pero pag walang Jesucristo, wala mangyayari. Yung iba dyan, senator, Secretary of Justice, pasayaw-sayaw sa Bilibid Prison dahil may ulterior motive na gumawa ng kababalaghan. Hindi maganda. Nagbabatuhan na lang tayo ng issue eh. Kasi wala tayong Panginoon. Kaya ito yung reflection ko habang naghihintay kay Mrs. Mainit kasi ngayon, May 22, 2025. Mainit eh. Tirik ang araw eh. Ayan oh, tirik ang araw eh. Maliwanag sa labas, maliwanag. Yan. Dito ako sa sasakyan, may aircon. Tagal niyang lumabas eh. Pero lalabas yan 12. Mag 12 na nga. Tanghali na, mag-duty yan eh. Kaya makinig kayo sa akin kasi binabaliwala nyo ako. Hindi nyo ba alam, nahihirapan ako ng vlog. Hindi ko naman na-monetize to, mahiya tayo. Kasi pag nag-insert ka ng Panginoon, Jesucristo, do not take advantage of the word, yung mga kanyang sinasalita. Kaya believe ako sa gumawa ng Holy Bible at sa mga magandang ginagawa ng mga Quran, ganyan. Mabuti pa yung Hindu, mga Buddha, ano sila, luck by luck. Walang terrorism eh. Where we can go places without fear of our safety. Mindanao, hindi yan pwede sa prime destination ng isang banyaga. Wala. Doon sila sa mga Benguet, doon sila sa mga Palawan. Kasi dito sa atin mayroon tayong mga indigenous na moron, yung lack of intelligence, dahil mga leader nila ayaw pinapaaral, kinukurap ang pera, hindi binibigyan ng magandang at matinong buhay, at sila ang magdato-dato, sila maghari-hari. Kaya maraming moron, minus N. Ganon sa mga kanon din sa ibang mga lahi, ganon din eh. Lordism. Kung si Jesus Cristo ang mag-Lordism sa atin, balik tayo sa Holy Bible. Ang ganda ng buhay natin. Mabuti na lang
Na-expose ako sa Holy Bible nung maliit pa ako, conscious ako eh. Una kong impression maliit pa ako. Ang ganda ng mga story ng Holy Bible Ang ganda ang ganda yung ganun. Wow. Pakamatay? Wow. Ang ganda ng ugali. Nagsasakripisyo para sa iba. Ang ganda. At may 10 Commandments. May mga kinikwento yung tita ko, yung younger sister ng mama ko, Pastora Marieta Mandioya. Ang galing ng mga story namin, yung bedtime story, kasi nag-aaral yan ng Bible school sa Maabsi. Pag nagbakasyon yan, sa bahay umuwi yan, kinukulikta niya kami lahat. 4 kami magkapatid, bago matulog may kwento sa Holy Bible. Ang ganda. Yun ang aking simulain. That was my first na impression. Lalo na yung mama ko na parang ayaw niya mag-absent sa church during Sunday. Talagang pupunta yan, hindi pwede na malate kami. Malayo pang lalakbayan namin putik pang daan punta talaga sa town, sa baryo kami. Travel kami ng 10 kilometers. Minsan hindi pa magandang daan. Basta pagdating doon before 8, kasi 7:30 yata mag-start na yung Sunday school sa mga bata. Maya mga 9 nag-start na rin sila doon sa plenary nila. Always yan, lumaki na kami nga diyan, kaya lumaki kami ng ganyan. Kaya hindi niyo ako masisisi bakit ako bumabalik sa Panginoon, dahil na-expose ako. May seed, may butil, may seed, yung buto. You can just imagine ang pinakamalaking mga kahoy sa mundo was once a seed. Buto lang sila, ngayon malaki na sila, higante sila. I mean, we start our belief through that seed. Ang belief natin is like a mustard seed. Pag lumaki yan, malaki ang mustard, di ba? Oo. Kaya we plant seedlings ng Jesus Christ ngayon kung pwede. Samahan nyo ako. Mawala tayo anytime. Hindi ito babalik. Magpatuloy ang mundo. It will not go back to 1960. It will be May 23, 2025 tomorrow. Marami pa rin makasalanan Hindi naman sumasakit ang loob ko na walang sumasama sa akin. I hope na ang buhay ko is a reflection para sa iba, na paano ka tumulong sa kapwa, paano binuhay ang pamilya mo, paano mo na-meet ang asawa mo na tinulungan mo rin ang kanyang buhay. We can add happiness to other humans through Christ-like living. Kaya hindi naman siguro mahirap na maniwala sa mga taong dala-dala ang Holy Bible. Mag-ingat lang kayo sa hipokrito. Hindi mawawala kasi yung mga PhD, yung mga may power, may honor. Dishonorable pala. Ikot tayo sa ating garden. Maano tayo habang naghihintay kay mama. Yan. So, yan ang ating wala na. Nag-overheat na yung aking refresh. Ayun. Na-refresh. Yan ang buhay ni Papa Bot. Simple. Iniisip ko, paano kaya tumino? Kaya nawawalan ako ng tiwala sa mga politician. Ayaw ko. Parang ano siya, big liars. Yan. Yung mahilig silang magpromesa na hindi naman ginagawa ang kanilang sinasalita. Ayan. Kaya makinig lang kayo kay Papa Bot. Ayan.
Salamat naman at may bahay ako. Ang hirap-hirap ng yan oh. May mga tanim. Alam mo bakit? Regalo ito ng Panginoon eh. Wala kaming problema dito dahil pag-ibig. Ano yan? Parang love, pag-ibig. Oh, after 25 years paid na since year 1998 2025 na ngayon, so may bahay na. Oh, grasya, di ba? Ang hirap pag hanap buhay, no? Ang hirap. Hindi biro. Kailangan matino. Wala kang kalaban. Di ba? Alam mo lahat. Ang natutunan ko sa hanap buhay, pakumbaba. Matiisin ka. Feel great for being small. Kasi sa anesthesia ako, dapat respetuhin mo yung surgeon, make them happy, anticipate mo yung mga galaw nila, unahan mo sila, ganun. Parang talagang boss mo sila, parang ganun. Kasi number one, nanggagamot tayo, hindi biro-biro na magkamali. Kaya sinikap kong the best I can, no? Kasi parang kami kasi magkapatid, parang laki kami sa luho. Hindi naman kami mayaman, kaya lang yung parents ko nagsikap din. Nagagawin nila ang lahat dahil ang mama ko Ilongga eh. Gawin nilang lahat no matter what. Salamat naman nakapag-aral kami. So parang hindi masyado kami naghihirap, although napabayaan per se. Kahit na ang constipation ko hindi na-address hanggat inopera ako. Mga 2008 inopera na ako. Since 1960 may constipation ako eh. Hindi na-address, kaya lang fruits pala, yung prutas, gulay, regular, nabawas everyday. Yung mga magandang mga advices. Nandyan sa Bluetooth yung monitor natin. Yung mga advices na para sa health, hindi perfect eh. Kaya lang I cannot dream of a perfect life, or I never thought na we have really a perfect life, but we struggled. For me, kailangan tiisin, be that is may, parang ganun. Kasi lahat grasya eh. Yan, ginagrasyahan na kami. Yan, dapat may mga health pa talaga na advices. Kasi pag kulang kina? PSA daw siya. What is that? Wala sa pag-ibig. Okay, lapit lang. Maano daw siya? ID? Okay. May kaupod na lang tayo. Ha? Ang dami niyang himuson. May unan, towel. Sige na, hulaton na lang. Kaya lang, traffic doon. Huwag na, traffic doon. May construction doon. Tim! May construction doon. Tricycle lang makadaan doon. Mauna kami construction to. Butok dito. Kami construction, abi. Oo, mahirap dumaan doon. Oo, budlay, abi ba? Ano kami construction? Hindi kayo go to sa lakyan. Oo, sige ka. Bye. Na, himusa na tong tuwalya ko. Kita. Ang akong pantulog to, himusa na. Bye-bye. Yeah. Ano ba karoon ko? Traffic dito sa PSA, traffic may kanal, ginahimo nga kanal. Ano to, ambal mo NS, NCO, NS, ano to,
NSO. National. Isa lang gali lang ka-building sila. Isa lang sila sa Yeah. office. Yeah. Old name siguro ng NSO. Yeah, okay. Tama no? Yun lang pangangaral natin. Naihatid na natin si Mama Ace doon. Yung magjo-duty siya eh. Kailangan para may libangan. 65 years old. Tanda na no? So ganun lang ang buhay ha. Tayo ay tumatanda. Lahat tayo at hindi tayo pwedeng bumalik. May kasabihan tayo na makarating lang tayo pag sa paruruunan kapag lumingon tayo sa ating pinagdaanan. Kaya sa buhay dapat grateful ka lang. Yan, paulit-ulit ko yan sinasabi dito. Grateful ka, pasalamat ka na may nagtulong sa'yo. Pag mayroon ka ng, you are already somebody, if you think already na okay ka na, huwag mo silang ibuli. Rumespito ka. Di ba? Rumespito ka. Huwag kang mawala ng katinuan. Yun lang aking hugot. Sa atin kasi sa lipunan at sa pamumuhay natin, traidor eh, ha? May grupo ka, tinatraidoran mo, ninanakawan mo. O, di ba? Ganun ba talaga tayo, mga traidor? Yan ang mahirap sa atin eh. Para tayong mga DPWH. Mga dishonest people without honor. Meron pa dito. Sorry, ano lang yan. But you just have to reflect what I'm saying. Lalay Transportation Office, marami tayong i-correct. Hindi ba makorek yan? Sabi ng isa kong kaibigan ko yan ha. Hindi tayo nagkukulang. We did everything. Hindi bobo, hindi inept ang ating mga government officials. Sino? Sinong hindi inept? Hindi naman nagbabago ang Pilipinas. Ganun pa rin. Inggit pa rin tayo sa ibang lugar. Doon tayo pumunta dahil maliban sa ipasikat natin yung mga ice, yellow at snow, at mga mountains at magandang lake, marami naman dito sa Pilipinas yan. Punta tayo dyan, siguro 70% dyan, dahil sa mga view na maganda, malamig. 30% lang yung magkapera. Buti pa sa Saudi. Siguro ang karamihan doon na pumupunta doon 70% magkapera, hanap buhay. Yung iba pa-cute-cute. Hindi naman problema. Wala naman akong masamang kutob na sisiraan kita kapag nakapag-abroad ka na. Yeah, di ba? Wala problema. Sa akin lang, nakapag-abroad na rin kayo. Head of office kayo. Pag-uwi nyo ng Pinas, pwede ba tulungan nyo mo ng Pinas na magbago? Hindi nyo kasi maibago-bago dahil kayo mismo ayun yung magbago. Lalay Transportation Office, puro fixers. Gayahin nyo ang ibang lugar. Bawal talaga yan. Bawal talaga yan. Mag-bribe ka ng officers, bawal yan. Insulto yan dito sa atin. Masipag lang yung HPG dahil nabiktima ako niyan, no? 2 times si papa ko hinuli nila diyan sa banga. 2 times.
siguro may distance lang na 1 or 2 months. Binayaran ko doon sa may yung old na water district. Baluktot yung dila doon. Sila daw ang batas. Ganun ba tayo? Alam mo, tinatawagan niya pa yung naghuli. Sabi ko, sir, hanapin mo ito, sir. Ito ha. Ganun ba? HPG? Patay gutom? Hipokrito? Itong tao, ganun. Tinawagan niya. Sa isang araw, tig-isa kayo, 10-10. 1,000. Naka 10,000 a day kayo, each person. Police kayo? Nakapag-aral kayo? Ganun lang baba. Nakapag-aral kayo, ganun lang hanap buhay nyo. Ang baba ng tingin ko. Hinuhuli nyo ang sarili nyong anino. You are going after your shadow. Paulit-ulit yan. Sabi ng pinsan ko, first cousin ko, HPG sa Davao. Go, arbor lang yan, go. Pag nahuli ka, tawagan mo na lang yung arbor lang yan, okay lang yan. Yung iba wala eh. Yung nahuli yung tatay ko, sinong tawagan ko? Si Mayor. Kilala ko naman eh. Hindi pa ako nagpakilala at hindi talaga ako nagpapakilala kung sino ako. Alangan mawala ka dyan sa sarili mo. Hindi ako lalabas sa balat. Bayad 1,000. Second case 1,000. Ano na yun? Early warning device. 80 years old, hanapan mo ng ganyan. Former 30 years, barangay captain yan. Talagang walang katinuan itong ating Pilipinas. I don't think we are going to the right path. Wala dito. Dali parang walang nagpipila eh. We'll look for another one. Wala, sarado na yatong lugar dito, pati ATM sarado na. Hindi ako bilib eh. Walang katinuin. Alam naman ng mga mambabatas yan. Kasi yung mga mambabatas mismo, pag kumuha ng driver's license yan, padrino, alisin yan. Tingnan mo naman, daming sakuna. Wala na nga, sirado na nga wala na, sirado na may grills na sa harap. So wala na, hindi na tayo maka transact ng business yan. Talaga ha. My goodness. Kaya hugot ng hugot si Papa Bot. Dahil dyan, hindi natin makorek yung ating mga kademonyuhan. PhD. Ha? Power, honor, demonyo. What? Paulit-ulit sinasabi doon sa abroad. Parang walang malagyan ng aking idea. Marami akong ideas na maganda eh. Walang malagyan. Talagang matalino sila. Doon pagliko mo pa lang, mayroon ng ilaw kahit na araw. Sa unahan may magliliko ka na. May yellow na nagpa-plus ng light ng ganyan, yellow. Araw gabi. Meaning nagga-guide sila ng mga motorist na maganda. Dito sa atin wala. Ang early warning natin dapat may mga construction, dapat naka-solar line gabi-gabi. Make it visible pag mayroon kayong mga obstruction diyan sa daan. Doon malayo pa lang alam mo na mayroong construction eh. Nagkakalat ang early warning device nila pag gabi. Yun ang matino na lugar na pag-iisip. Dito inept, inutil ang ating gobyerno. Hindi makapag-isip ng tama. Ang gusto lang magkurakot, take advantage. Generally maganda naman ang ugali natin. Generally maganda. Polite, hospitable, respectful, traidor.
Kawawa yung Pilipinas, chong. O kaya ito si Papa Bot, nangangaral. Araw-araw to, kung pwede. Ito ang Cordal City. God bless this city, my adopted city. Dito sa atin, professional driver's license. Sa ibang lugar, manigas ka. Hindi mo basta-basta makuha yan. Ha? Dadaan ka ng category 1, 2, 3, 4, 5. Pag 5, okay na, expert ka na. Dito sa atin, professional driver's license, hindi marunong ng 4 wheels. Paano yan? You are using the same highway. Haluan mo ng mga professional na hindi marunong mag-estimate kung ano ang dapat gawin. Respeto sa iba. Ngayon lang ha, yung paghatid ko kay Mrs. Alam niya naman may tubig sa harap, may nag-hazard sa likod, tricycle driver ha. Hindi siya talaga umabante. First time bumusina ako, umabante konti. Sabi ko kay Mrs., bumaba ka na lang kahit diyan sa basa konti. Para makababa ka na dahil ayaw umalis yung tricycle. Kasi waiting siya, dapat may space naman doon. Pag naka-waiting ka, conscious ka sa iba na gumagamit na hindi ka naman binubuli, but you should have that in mind na rumespeto ka sa iba. Ibang users na nag-hazard, pwede ka namang mag-park doon sa tabi dahil waiting ka man. Dito kasi kung saan ang tao, doon na lang siya. Hindi niya na iniisip ang iba. Doon na lang siya. Ayaw siya mag-adjust. Gaya dyan sa Arellano. Dyan ba sa Arellano may traffic light dyan? Masikip dyan. Yung iba hazard lang hazard. Hindi na lang kinoconsider yung takbo ng iba. Basta naka-hazard lang siya, okay na sa kanya. Mali yun. You are disturbing the traffic. Hindi makalusot yung ibang sasakyan dahil may mga pharmacy kasi dyan You find another place na marami naman doon sa paligid niyan, Rodyon. Marami dyan. You can park doon sa unahan. Let your passenger walk. Kasi sa atin parang gusto natin door to door Pag sana para doon na huminto, di nakaka-abala ka ng traffic. Hindi natin yan kinoconsider. Sa ibang lugar mahiya ka pag businahan ka Bakit kayo bumusino yan? Insulto yun Bakit niya kaya ako binusina? Ha? Magmuni-muni ka muna. Bakit ka nasilbatuhan? Oo, doon walang silbato doon Ha? Isipin mo talaga, bakit kaya bumusina to? Nakakahiya pag binusinahan ka doon. Para kang moron. Ha? Kaya i-analyze mo kung tama ang ginagawa mo. Universal law of man is respect. Another universal law is be honest. Kasi pag hindi ka honest, nagnanakaw ka. Crime against humanity yan. Universal law, honesty. Okay ang usapan natin hanap pa tayo ng sino kaya yun? 6591 hindi nagbabay siya sa akin sino kaya yun? May tumawag.
pabalik-balik kasi ang mali natin. Pabalik-balik, wala, hindi tayo natututo. O mabuti ba ito katabi ko, yan. Ang bumaba police traffic. Yung isa din police traffic din yun, no. Yung puti. Yan. Conquest. Marunong silang mag-drive, naka 4 wheels. Ang lahat dito naka 4 wheels. Expected yan. They learn from their mistakes. Can we wait? Can we always wait for accidents in order to learn? Ganun ba? Ang ibig kong sabihin, start it right. Itong mga nag 4 wheels dito, talagang dumaan yan sa maraming mistakes hanggang nakapag 4 wheel sila. Pero sa akin, siyempre sa akin grabe din, dami din, hindi mabilang. Pero not fatal. Siguro 2 o 3 beses lang na fatal. Siguro 1 beses lang. Luckily. Naawaan tayo na buhay. Pero we learn the hard way. We learn from our mistakes. We learn from our mistakes. Not all the time. Kasi kung hinumpisahan natin maganda, gaya ng mga apo ko, may mga apo ko sa ibang bansa, ibang lugar. I'm sure na kung matraining sila, kasi sa abroad sila yung 2 kong apo, I'm sure that they will be trained. Properly. They will be trained properly. Para kung nasa driver's seat na sila, matino, matalino, magaling. Sa atin dito, fixers lang, okay na. Balik tayo naghuhugot yung kaibigan ko mahal ko pa naman yan. Talagang mahal ang aking mga critics. Dahil wala naman pagkukulang daw ang mga batas natin. Complete tayo ng batas, ma'am, madam, or sir. Alam ko matalino ang Pilipinas. Ang Pilipino matalino sa kanta. Sa karaoke lang tayo magaling. Hindi. Magaling tayo. Magaling mag-English, magaling gumawa ng batas at ginagawang gatas. Doon manggagaling ang gatas sa mga batas. Hindi natin nakikita ang mga mali because we tolerate. 'Di ba? We tolerate. Alam mo na hindi dapat mag-picture-picture. Inaalaw ng Lalay Transportation Office. Huli dito sa city. Marami kang mahuhuli dito. At kung mahuli, marami yan kasi sabi ko, hinahabol nyo ang sariling anino. You are running after your shadow. Kasi sa start pa lang, kung strict, ganito yan tawagan mo sila sa ibang lugar, mag-text sa'yo, your car registration is due, your medicine is due for re-examination or something. May mag-notify sa'yo. Dito, alam mo na, galing sa fixed years yung license, huhulihin mo sa bundok, wala mang lisensya doon. Dito sila sa Kapatagan, dito sa baba, magkapera sila dito. Malisyoso. College graduate ka,
tapos maghanap buhay ka, ipakain mo sa mga anak mo, galing sa tiwaling gawain. Oh, kaya may mga rebelde tayo, ako radikal. Kaya sumanib na kayo sa akin. Ayusin natin ang bayan natin. Oh, yeah, Adolfels, ang aking financer. Kamag-anak ni Mrs. Financer. Ayusin natin ang bayan natin. Huwag mong subukan yan, masisira ang buhay mo. Talagang stubborn yung Pilipinas, ang mga Pilipino. Matalino, puno ng batas. Grabe, puno ng batas. I-widen nga natin yung ating ano, kasi sa palengke tayo eh. Ayan, widen konti para makita nyo yung paligid. Despite nabuhay tayo. Nabubuhay ang Pilipino sa kahirapan. Tingnan mo yan, oh. Ito lang maganda dito, kahit sa tabi-tabi may mga pagkain eh. Yan gusto ko sa Pilipinas. Ngayon ang almusal ko, it's around almost 3 o'clock, ha? Ang aking almusal, itlog, kanin, black rice. Ano pa? 50% black, 50% white. Siyempre may ulam, meat, ganun, protein yan. Wala nang tanghali, ano na, skyflakes, saging turon at saka rice turon, dalawa. Isang saging turon, 3, ganun. 2 skyflakes. Wala na, hindi ako naghahanap ng kanin pag taghali. Ito magandang Pilipinas eh. Sabihin nyo resilient na lang, kasi hindi natin alam, pinagtawanan tayo na ibang mga lahi. Undisciplined tayo. Tingnan mo, Mindanao, ang yaman-yaman, walang masyadong turista. Yung nakapunta dito, yung nakapag-asawa ng taga Mindanao, punta talaga sila dito, 100% of them. Pero pag sinabi mo prime tourist destination, hindi. You cannot expect. Walang ganyan, wala dito. We cannot be the prime Mindanao. Siguro Davao okay lang kasi nandun yung kamag-anak ko na naging mayor, naging presidente. May reklamo. Ganun lang yun. Nangangaral si Papa Bot. Sana makita to ninyo eh, no? Anyway, nakapost ito sa aking timeline. Yeah. Mahiya naman tayo sa kaluluwa natin. Pagdating doon, pagtawanan tayo eh. Ha? Tanong pa naman ng Panginoon, anong ginawa mo sa mundo? Ang lahat, hindi mo masabi, siguro tago-tago ka pa, no? Anong ginawa, sabi ng Panginoon, anong ginawa mo para sa akin? Marami, nagsisimba ako. So what kung nagsisimba ka? Are you doing the right thing? Magsabi pa yan siya ng mga materials na nabigay niya. KCC yan, parking lot sa likod. Iniisip kasi natin na mabili natin yung ating kaligtasan. Panginoon, marami naman akong ginawa, marami akong pinakain. Tama naman, but we cannot be saved totally by good works. Kasi yung good works na yan, diyan ang dahilan bakit mayabang yung tao eh. Nagyayabang tao dahil sa good works na yan. Hindi Holy Spirit ang nasa katawan niya, materialism. Ayaw ng tao na to, dahil pag may kasalanan, maraming nagdadasal para mapunta ng langit.
Pag mayaman yan, hayaan mo na kasi ang naiwang buhay, magdadasal din na mapunta ako ng langit. Pag may marami kang pera, tawagin mo yung si extreme unction ka na. Marami kang pera eh. Tawagin mo nga dun si Juan. Yung popular. O mababa sa popular. Yung popular. Tawagin yan. Patawarin para mapatawad na to. Mamamatay na. Hindi ganon. Individual lang salvation. Kaya ngayon, tanggapin mo si Jesucristo. Ngayon na. Maghingi ka ng tawad at magbalik Kristo ka na. Huwag mo nang isipin na maligtas ka pa ng ibang tao at magpapatawad. Yung ibang tao pa nagpapatawad ng kasalanan mo. Mali. Yeah? Individual ang salvation. Kat wag ka nang gumawa ng katarantaduhan. Kaya hindi nag-aasinso yung bagong Socoteko to dito sa Osita subdivision. Bagong Socoteko. So mabuti at nandyan kayo, nakarinig, para tumino naman ang mundo natin. Ang bayan natin kawawa eh. Pinagtawanan tayo ng buong mundo kung hindi tayo alipin. Special alipin dun. Taas ang pinag-aralan natin, tapos walang choice eh. Mananatili ka dito, gutom abutin mo. Doon pag nagtrabaho ka, may trabaho ka, lahat. Hindi nga usong diploma doon, kasi malaki ang sahod ng mga unskilled, o mga driver, dishwasher, janitor. Malaki ang sweldo. Lahat yan nakakotse. Yung sabi nyo panday-panday lang, carpenter doon, may mga kotse yan. Dito motor yan, mukong-mukong pa. Carpenter na yan Ibang klase ang Pilipinas. Mga citizen dun ayaw mag-aral kasi trabaho konti, pera na, buhay na. Oo. Pero pinaparal nila mga anak nila. Yung iba ayaw na eh. Okay, sige. Salamat sa panunood, mga kaibigan. Ito lang si Papa Bot, nangangaral. Cruising to eh. Balik na naman tayo sa Lalay Transportation Office. Walang disiplina yung iba, mabilis-bilis eh. Ang bilis-bilis talaga. Kaya kung sa maliit pa, yung sa start pa lang sa atin, sa akin feeling ko pag na-expose yung mga bata sa elementary, bibisitahan ng mga taga mga lalay, lecture sila doon. Yan. Ano yan, maalala ng mga bata yan, paano mag-obey ng traffic. Pag naghawak na ng manibela yan sa 12 years old, 9 years old, hindi masyado yung magsimplang. Karamihan kasi walang alam. Hala, nasa daan na, 16 years old na, 20 years old, yabang na, 30 years old, yabang na. Wala kasi tayong disiplina. We don't consider talaga ang discipline. Wala tayong respeto. Lalong lalo na driver ng gobyerno, walang respeto dahil may kapit sa malaking lulong. Kay lalay, doon sila nakakapit kay lalay. Senior. Okay, bye bye. It's 3 o'clock and gagawa pa tayo ng ibang mga balak trabaho ngayong araw. Thank you for watching. God bless you and keep you. Ito lang aming hanap buhay. Yan. Yan lang kami nabubuhay. Yun lang aming kaya. God bless you and keep you. God shines His face on you. Peace. And be gracious unto you. God turns His face on you and give you peace. Hindi yung ganon yan, nasa Bible yan. Kaya balik Kristo tayo.
put God first, ilagay mo talaga na tama ang Holy Bible, yun lang. Okay, bye-bye. May 22, 2025. Bye-bye. I love you. Papa Bot here. May intermission tayo. Yan, pinag-usapan natin traffic and traffic people. I hope na nagkaintindihan tayo. Ginabi tayo ang karugtong. Kaya makinig kayo kay Papa Bot. Ang pangangaral na ito ay para sa sambayanan. Nakakahiya tayo sa buong mundo eh. We are hospitable. Kasi sa hindi tayo perfecto. Tama naman. Hindi perfecto. We can turn the tide. Change. Kailangan may pagbabago. Kung walang pagbabago, talagang end of the road. More sa mga topic natin, pagnanakaw, mga traidor. Mahirap kasi disiplinahin talaga yung tao. Yan na yung aking adopted. Tingnan mo yung gate ko. Ayan. Red and green. May ilaw yan, reflector. Kapag gabi, ang red ay nakaikis. Wala na. End of the road. Nakaikis na. Di ba? Nakaikis. Ang green naman naka-check. See? Yun. Kaya may hugot na hugot si Papa Bot, pero may aral tayo na kukuha. Baguhin natin mga ugali natin, no? Naikwento ko kanina, pag nagdampot ng pasahero ang tricycle, agad-agad maghinto. Hindi lumilingon sa yung tumatakbo na iba, nakakadisturbo sa traffic. Pwede ka naman umusad-usad kahit konti lang. Ako mga brother. Brother. Mga Indian pana. Ang bait nila, no? Napunta sila dito. Napunta sila dito sa atin. Sa Philippines. Sa Canada, marami din dun. Sa Dubai. Marami. Matatalino pa sila, may mga nice job sila. Mga Indian.
Alam mo, hindi naman mahirap umintindi kung tama, mali. Ang mahirap sa atin kung hindi natin malalaman, kung hindi natin alam kung anong tama, anong mali. Yan ang pinaka worst mangyari sa isang tao. Talagang moron. Ganun ba tayo? Moron ba tayo mga Pilipino? Moron ba talaga tayo? Kayo nga mag-affirm. Tulungan nyo ako. I-affirm ang katangahan natin. Hindi tayo nagbabago. Nakakahiya, Chong. Ha? Nakakahiya ang pagkatao natin. Hindi natin alam kung anong tama, anong mali. Kawawa yung ating bayan kung ganun. Ha? Kung leader ka na, nanalo ka na, it's your chance to shine. Panalong panalo ka na, ha? Takbo ka na kung anong posisyon dyan. Ginagawa nyo yung gatasan, eh. Ha? Magawa ng batas para makagatas. Bakit hindi yan ginagawa sa ibang lugar? At bakit tayo sumisikip doon sa ibang lugar? Dahil ba siguro sa gobyerno nila na fair? Sa atin dito unfair. Alam mo ito kwento ko lang, ha. Ang mga kasamahan ko sa abroad, marami na rin akong lugar na puntahan, eh. Yan. Ang topic namin puro marites. Ang gobyerno ng Pilipinas bulok. Napakabulok ang gobyerno ng Pilipinas. Kaya ako kwento ng kwento, nagsasalita habang wala akong opisina. Itong opisina ko makulimlim na. It's almost 6 o'clock. Paulit-ulit kong ginagawa to. Aywan ko. Kung hindi napapanood, wala naman akong paki. Pero try to know a better educator. Oh, di ba? Mentor si Papa Bot. Kaya nga hindi ito monetize dahil nahiya ako, dahil dinadagdagan ko talaga ng righteousness. Dinadagdagan ko ng Jesus Christ. Kasi kung walang Jesus Christ, walang Hesukristo, walang mangyayari sa mundo. Talagang magulo ang mundo. Oh. Sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Sa isang opisina, sa isang establishmento. Pag walang Hesukristo yan, wala yan, bulok yan. Hindi ko maniwala. Meron dyan, may religion, pero yung mga members nila kung todo alahas, materialistic, nakikita mo talaga kanya-kanyang pasikat. Yan lang observation ko. Kaya nasa abroad, ang topic namin doon marites, eh. Kabulukan ng gobyerno. Oh. Dahil naatat din naman itong mga Pinoy sa abroad, na nasa abroad na sila, at pinagyayabang ang gobyerno doon. Yeah. Maganda. Oh, siyempre nagboboto din sila ng kanilang president. May democracy. Kaya nga sabi ko, bakit hindi kaya magaya-gaya yan? Ang daming matatalino sa atin. Oh, third time ko na itong i-insert dito. Nag-comment siya sa akin, hindi inept ang mga government lawmakers. Oo nga, hindi naman monitor. Pinababayaan natin ng batas na hindi natutupad. Ang daming kulang. Ha? Sidewalk, may mga tanim. Ha? Saan mo gusto yung maglakad yung mga tao? Sa daan? Sa kalsada? Kung sa Bicol pa, sa Tinampo. Sa
sa daan, hindi sa sidewalk. Kita mo ito, lahat-lahat oh, sa tabi-tabi. May mga tanim. Mabuti pa ito kay doktora. Oh, walang tanim. Oh. Oh, pero sa sunod, oh, tingnan mo. Oh. Yan oh. Oh. How could you? Paano magagamit yung sidewalk natin? Ang lapad-lapad ng lugar natin at lumaki na mga puno ng kahoy. Tanggalin yan. Hindi tayo nadidisiplina eh. Oh, di ba? Sabihin nyo sa akin, bitter ako. Okay? Yun na lang siguro. Wala naman tayong pag-usapan eh. Ayaw nyo makinig eh. Yung YouTube ko, para lang to sa akin. Pag may 5 views yan, akin lahat yan. Joke lang. Pero tingnan mo naman kung sinong tao nagsasalita ng tama. Okay? Bye-bye na. God bless you. Ha? Punta pa tayo sa isang establishment na yan ang end of the road pag wala ka na sa mundo. Kaya we pay respect. Okay? Bye-bye. Ito na ang Coronadal City. What can I give? What can I bring that would be pleasing to my King? Well, I'll give my heart, not just a part. I'm lifting up my everything. Itong Coronadal City. Well, it's all I have. Coronadal City, South Cotabato. And God bless you and keep you. God shines His face on you and be gracious unto you. God turns His face to you and give you peace. In Jesus' name, Amen. all I have to give. Two hands, one heart, one life to offer you. Two hands, one heart, that's what I give to you. Use me today. Use me today. I know you can. Lord, I surrender to your plan. Well, you made me fall. You made me stand. Take me and use me as I am. Well, it's all I have to offer. And it's all I have to give. A song of Jesus and His blood that proved His love for all. As we worship You, may all the lost and broken come. May they hear Your still small voice call out their names each morning. As we bow in adoration and stand in reverence awe, show Your majesty and glory, let Your anointing fall. As we declare Your name, Lord Jesus, as the only name. Sir, may gamit daw kay Dr. Magan? Ah? May kay Dr. Magan, oh. Good evening, Doc. Hi!
Nakagali. Duty ka? Ha? Duty alas 6. Ay, so, alas 6. Kung mag-ulan ka, payong ka mo da? Kapayong dok. Yawan niyo eh. Oo. May mga payong kami dito dok. Sa may parang sa inyo pa yun dok eh, na payong. Payong? Mga luma na payong. O, sino ang outgoing? Oo. Imo na na. Para hindi ka maulanan ka, hindi mapuli ka na. Ah, imo na na. Ako na. Ano na kami masilupin ka? Mahilig ko sila kayo kung ulan init, magamit ko. Kami masilupin ka lolo. Scavenger. Thank you, thank you. Oh, sige. Ay, oh, dami kong anak dito. Sige, bless. Oh, nako. Sandali. Walang laman tong bulsa ko. Kanino anak yan? Sa akin. Oh. Ito, susig pinta. Ano sabi mo? Oh. Ano sabi mo? Unay, dagdagan mo. Ako na yung anak. Pangbata lang to. Wala magpay-aga ng kabis. Oh, sige. Ano? Ano? Magbay daw siya yung truck na may Oh, sige. Okay. Thank you po. Okay. Bye-bye. Thank you. Scavenger. Yeah. Mga empleyado namin yan. Mga die-hard employee yan. Nahihirapan ako eh kasi ako lang mag-isa. Sige na pa. Okay. Panto. Basura tong sasakyan ko. Pakitulak na lang doon sa loob. Pakitulak sa loob. Dito magdaan sa gilid oh. Yan. Okay. Yan, thank you. Yung mga gamit ko kasi pang travel eh. Sige sir. Okay. Yan. Ganun talaga yan. Pag mahal mo yung mga empleyado mo. Yeah.